Magandang araw mga kaibigan. Advertise muna tayo na may stock tayo ng dark chocolate. Yung mga gustong mag-order, as usual, dito kayo magtawag. 0916-90-00997. Limited po ang stock, kaya first come, first serve basis. Hindi ako nagninegosyo ng dark chocolate. Umiinom lang ako everyday. Ito, ang sarap po. Very healthy. 66 years old na ako ngayon, I can still do many physical activities na para bang 40 years old pala ako. Ang isang rason is because of my healthy dark chocolate drink. Okay. Gusto ko lang din tulungan yung mga farmers ng Bukidnon na nagtatanim ng kakao para makabenta sila ng tablia o sikwati na produkto nila. Pag-usapan natin ngayon, bigyan ng reaction, opinion itong for accountability. Video posted by Billionario News Channel o kay Kaili Saludar pala ito. Kailang sa interview ng Billionario News Channel kay Mr. Lito Banayo, isang respected political analyst. In-explain niya na wala namang there's no sense, walang need to impeach the president, vice president, sabi niya. The only reason na in-impeach nila is para sirain siya, para matalo siya sa 2028. But, sabi niya, this administration miserably failed dahil nandyan pa rin, mataas pa rin ang mga survey numbers ni VP Sara. Pakinggan natin. The office of the vice president has no role in government other than to wait for the president to die, to resign, or to be impeached himself. The president is as strong as a Carabao, as he himself declares. No, I doubt if he's going to resign at all. And they've already tried impeaching her, and it fell flat right from both on form and substance. No? So, anong trabaho meron ng vice president na kailangan mo siyang tanggal? Because the reason for impeachment, as far as the Constitution is concerned, is to remove an official who, if he remains in his position, would do harm to the public welfare or to the national interest, the security of the state. Wala namang anong harm magagawa ng vice president under the present circumstances. So obviously, the only intent is to demolish her in the public eye so that her numbers would go down, and failing so, because her numbers have kept to be stable, at least, I mean, they've gone down a bit, but they're still quite high, to eliminate her from the race. Ang punto ko, fairness dictates. Mag-away na lang kayo sa kampanya. Bring all the issues that you want to in the campaign. What about those that are calling for They failed. Yung paninira nila, ulitin ko Mr. Lito Banayo has been in the business, political strategies for a long time. Marami ng administration na nandyan siya. Hinihingan siya ng opinion tungkol sa pangyayari sa politika. I think panahon pa ni FDR, nandyan na siya. Ang purpose ng impeachment, kung merong isang official ng gobyerno na he or she will harm the nation, i-impeach mo para hindi magiging balakid sa pag-unlad ng bansa. Ano nang nagagawa ng Vice President? Wala. Spare tire lang ang Vice President Ito, sa dagdag na paliwanag ni Mr. Lito Banayo, sinasabi niya na yung mga previous Vice Presidents, may mga, example, Binay. Ang Congress noon, marami silang nakitang anomalya, Binay. Kailang hindi nila sinampahan ng impeachment. Si Erap Estrada nung Vice President siya. So parang, I think this is the first time, correct me if I'm wrong, a Vice President ang sinasampahan ng impeachment case. Bakit? Dahil siya ang malakas na kalaban nila sa politika. Very clear naman yan. Kaya nga sabi ni Mr. Lito Banayo, labanan nyo na lang sa kampanya.
Talunin nyo sa kampanya si VP Sara. Fair and square. Eh, wala. Kabado sila. Kaya ngayon, impeachment, parang nakikita nila na alanganin sila dahil biglang pumasok ang brave 13 senators. Oh, anong option nila ngayon? Dahil it appears mananalo si VP Sara sa kanyang impeachment trial. Kaya ito na, CONAS, Constitutional Assembly, Charter Change. Inamin ni dating Senate President Soto na pinag-usapan nila ni Bujidi sa Soler. I don't know what petsa, basta na bulgar. Inamin na pinag-usapan. Extend ang term ng presidente hanggang 2031. Wow naman! Galing nila, no? Extend ang term ng mga members of Congress. Kaya hindi sila natakot na bumoto yes sa impeachment dahil pinangakuan sila na term extension. Ganyan sila maglaro. O, papayag ba tayo ng term extension? Kaya, delikado. Mabuti na lang, God's intervention, at biglang nagkaroon ng kudita noong May 11, at habang nandyan yung Brave 13, mahihirapan sila dyan sa term extension. Kasi, ang last defense, ang check and balance natin is Senado. Yung gusto ng Kamara na hindi nakakabuti sa taong bayan, mapigilan ng Senado kasi dapat mag-agree sila. Kaya, ipagdasal po natin mga kaibigan ang Brave 13 kasi gustong-gusto nila talagang ikudita na naman. Everyday yan, pinag-uusapan. Ngayon, ang manok na naman ng minority, si Sherwin Gatchalian na naman daw. Ang iupo nila, ayaw na nila kay Soto. Gagawin nila ang lahat para lang hindi matuloy ang hindi matuloy ang flood control investigation, gagawin ang lahat para naman magpatuloy ang kanilang term extension charter change. But tayo, let's continue to pray na ang Diyos ang mag-protect sa Brave 13 para mapigilan ang mga pinaplano nilang hindi maganda para sa bayan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Ko sa balay sa tabangan ng Mugyero. So mauna ni ang itsura sa buslot sa iyang atop. So gipang butangan lang gani ni og susglo. So makita gid nato nga buslot na gid kaayo ang iyang atop. So kuan na gyud nangaputol na gani ang uban. So karon mag-atop na ni siya. O karon mo na ni ang yero nga among gihatag nga para mapulihan ang ilang atop.
ug karon humanagid sa pag-atop ang ginatabang nga yero. Kayo sa Ginoo nga nagtabang sa kasi Philippine nga napulian na gud akong atop Nga pila na to ka tuig? mga 15 na katuig. 15 na gid ka tuig. So salamat gid kayo sa nagtabang kayo sa Oo. tasan. Oo, salamat kaayo.